Hello! Dito na tayo sa ating part 3 ng ating tutorial. Nandito tayo sa models, yung paggamit ng models class ng Laravel. Si model po, ito po yung ginagamit natin para yung ating controller is makapag-communicate sa ating database. Kung baga, parang siya yung ginagamit nating middleman para kumuha ng data or mag-process ng data sa ating database. So, ito yung last time na project na ginawa natin, which is natapos na natin yung ating controllers, and then nakapag-render na tayo ng basic na homepage sa ating application. So, ito yung ating controller, and then tinawag lang din natin yung ating homepage na naandoon sa ating resources folder and JS. And nandito siya sa pages. So, ang goal natin ngayon is makapag-create tayo ng sarili nating model and migration file para makreate yung ating table sa ating database. Okay. So, try lang muna natin i-register or mag-login tayo sa ating page. Natin kung nagana pa siya. Yan. So, okay pa rin naman po siya. May homepage tayo and then sa ating dashboard. So, dito sa ating homepage, gagawa tayo ng ating table. And then, doon natin i-display yung laman ng ating models or ng ating tables. So, pero bago yon, gusto ko munang iset yung ating page or ating homepage na hindi na ito yung magiging homepage natin. So, irerekta natin sa ating login page yung ating user once na pumunta siya sa ating website or sa ating application. So to do that, punta lang tayo doon sa ating web.php. And then instead na ito, yung routes na gamitin natin for our home index, i-comment natin. And itong slash dashboard is tanggalin lang natin. And then save. So kumbaga sinasabi natin dito na yung ating pinakang index route or yung ating slash route, ang katumbas niya na is diretso na kagad siya sa dashboard. Pero since yung dashboard natin is nagre-require ng auth or ng login, automatic i-redirect ng application natin doon sa login. So, test natin to and then try natin mag PHP artisan optimize. Okay. So, pag nirefresh ko to dun sa ating pinakang home index, automatic nire-redirect niya yung ating user doon sa ating login. So, hindi na natin makikita yung pinakang default page ng ating Laravel. Yan. Okay, since okay na yun, diretso tayo dun sa ating topic which is yung models. So, paano ba gumawa ng models sa ating Laravel application? Sabi ko nga, pinabasic na ni Laravel yung lahat ng ating kailangan pagdating sa pag-create or pag-generate ng files. So, kumbaga, meron ding command or artisan command si Laravel para mag-create ng models. So, madali lang naman siya. PHP artisan make model and then yung pangalan ng ating model. Since ang pinakang basic lang naman muna yung gagawin nating model, siguro maglagay lang tayo dito ng to do na model. And then, pag nilagay natin yung dash m, sinasabi natin dyan na mag-create na rin siya ng migration file. So, let's hit enter. And as you can see, nag-generate siya ng ating model to do and also a migration file. So, makita natin yung migration file doon sa ating database folder. Here, and migrations. Yan, kita nyo yung ating migration file para sa ating to-dos. And then, dito tayo magsaset ng ating schema para sa ating table. So, since basic lang naman yung ating target, siguro maglagay lang tayo dito another column. Itong dalawa na to is column na kaagad to ng ating table. So, by default, binibigay na kaagad sa atin ni Laravel yung basic na column like IDs and timestamps. Si timestamps, dalawa yung ano nito, patumbas na column, which is yung created at yung updated at na column. So, makikita nyo ito mamaya once na nira na natin migration natin. And then yung ID is meron na kaagad to specific na type like yung primary and yung auto increment. So, mag-create tayo ng pang column, which is sabihin natin na string. And lagyan siya ng pangalan na name. Siguro another column pa para sa status. And siguro lagyan siyang string lang. Sorry. Lagyan siya status. Kung tapos na siya, kung done or ongoing, siguro natin siya ilalagay. For now is word lang din muna lagay natin. And next is yung, siguro I think okay na muna sa para sa ating example. So, meron lang tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 5 yan kasi dalawa itong katumbas itong column. Then, save natin ito.
Next is tingnan natin yung ating model na nagawa. So, ang models naman is nasa loob siya ng app folder. And then, makita nyo yung models folder. So, dito yung ating to-do. So, dito is need lang din nating ilagay yung ating generate na column. Natin yung fillable. Which is yung lagay natin na name at yung status. So, let's save that. After nyong magawa yan, pwede natin i-run yung PHP Artisan Migrate. So, ang ginagawa nun is, i-run yung ating migration file, which is yung to-dos, and then, i-generate niya dito sa ating database. So, pag tinignan natin ngayon yung ating database right here is, wala pa po yung ating to-dos na table. So, try natin i-run na yung ating command, PHP Artisan Migrate. Yan, as you can see, nag-response yung ating CLI na nagawa niya na yung ating table. So, let's hit refresh. And as you can see, meron tayong to-dos table right here. And andun yung ating mga column. Which is yung name, status, created at updated at. So, meron tayong 5 column sa ating table. Ngayon, paano natin ngayon gagamitin itong table na to para ma-show natin or ma-display natin sa ating page? So, right now is meron lang tayong walang laman yung ating data or yung ating table. So, for the sake of our example, siguro maglagay lang muna tayo ng mabilisan dito. Siguro manual ko na lang muna siyang i-insert. Pero, susunod is magtatapik din tayo ng CRUD operations para makapag-create tayo ng data sa ating tables gamit yung ating mismong application. So, for now is lagay lang natin dito eat or breakfast. Yun yung gagawin niya. To breakfast. And then yung status is sabihin natin ongoing. So, go. Lagyan ito ng now para may laman siya. Okay, sa ating data or sa ating table, meron na tayo ngayong isang data. So, paano natin ito ma-show ngayon sa ating application? So, right here is plan ko muna maglagay ng pinaka-basic na table and then i-show natin yung laman ng ating table. So, si Laravel is pinadali yung ating buhay. Kumbaga dito kasi sa Laravel is gumagamit tayo ng ORM or si Eloquent. Maraming types or maraming iba't ibang library ng ORM. Pero si Laravel is kinapture niya yung Eloquent na library para sa ating migration or para sa pag-communicate sa ating database. So, kumbaga dito may iwasan na natin yung paggamit ng sobrang komplikadong SQL. Kumbaga, gumagana pa rin naman yung ating SQL commands or SQL na language dito sa Laravel. Pero si Laravel kasi is ginagamit yung Eloquent. So, kung gusto nyo basahin yung iba't iba pang documentation or paano yung paggamit kay Eloquent, search nyo lang dito sa ating documentation ni Laravel. So, andito naman siya. Pero for now is, bibasican lang natin yung ating example. So, giget lang natin lahat ng laman ng data or lahat ng rows ng ating table. So, balik tayo dun sa ating home controller. So, dito sa ating home controller, ang ginagawa lang neto is nire-render yung ating page na home. So, paano naman natin ididikit or paano natin i-attach yung data na kailangan natin, which is itong to-dos na table, ibabalik natin dun sa ating page. So, ganito lang siya kasimple. So, una is mag-initialize lang tayo ng ating variable. So, which is, since plural siya, so gagawin natin siyang plural. So, to-dos, collection ng to-do. And tatawagin lang natin yung ating model or yung ating class model, which is yung ating to-do. To-do na model. So, i-import nyo lang din yan. After nun is, tawagin natin yung all na function. So, ito is provided ito ng Eloquent. So, kapag sinabi natin all, ang katumbas nito sa SQL is select asterisk from table to-dos. Kumbaga, sinaselect na natin lahat ng rows, lahat ng columns dun sa table natin na rows. And then, right after that is sinisave na natin siya dun sa ating variable na in-initiate natin kanina. So, ibig sabihin nito, lahat ng data ng ating to-dos table is nakastore na sa ating variable na to-dos. So, to test that is, try natin mag-die dump. And, lagyan natin yung variable na to-dos. So, save natin to. And then, try natin i-hit ang ating refresh here. As you can see, andun yung data natin. Okay. Yan. Ito yung laman ng ating variable na to-dos. Pero syempre naman, hindi natin ganito ipapakita sa users yung ating data. So, to make it more user-friendly,
since yung ginamit natin dito sa Laravel is naka-breeze tayo, automatically naka-tailwind tayo. And para mapabilis yung ating pag-render, para mas mapaganda, nagamit na rin ako ng tailwind components like Lazy UI. So kung meron kayong iba pang alam na tailwind command, pwede nyo naman gamitin. For now is para lang sa example, ito yung gagamitin natin para mas mabilis. So, mabilis lang naman to. Install lang natin. So, and specific here. Right after that, install din natin para sa plugins ng ating tailwind. Pwede tapos na siya mag-install. And then, here save. Okay, so meron na tayong component ng tailwind and then try natin i-test dito. Or balik muna tayo dito, tanggal natin die and dump. So, save natin ito. And then dun sa ating homepage natin, just here, gumawa na tayo ng basic table natin. Instead na yung message na you are in homepage, gawin natin siyang table. So, since napakadali lang naman gumamit ng table, search lang dito, table. Ayan. So, JSX lang natin ito, and then copy, paste, save muna natin, kaya kung umagana siya. And refresh here. Yan, so meron tayong table. Pero instead na yung static data, ang lalagay natin dito is yung data ng ating table. So to do that is gagawa tayo ng operation na which is pinrovide ng ating inertia. Ito kasi tumatayong network natin para dun sa ating controller or sa backend natin, papunta dun sa ating frontend. So yung backend natin is Laravel and then yung frontend natin is yung ating React. So to do that is napaka-basic lang. Kumbaga pinadali na rin ang inertia paano magpasa ng data from our backend papunta sa ating frontend. So itong to-dos na variable natin, gagawin natin dyan is, kakama lang natin siya dito, and then compact na function, and then ilalagay lang din natin yung ating variable dito, pero wala na yung $sign. Baga siya ay naka-string lang din. And para maging available na to dun sa ating, kumbaga dito sa part na to, tapos na kagad tayo dito, wala tayong problema sa backend natin. Nagawa na natin i-attach yung data na to-dos na variable, papunta dun sa ating page na home. So, para mapatunayan natin yun, try lang muna natin i-console log yung ating to-dos na variable dun sa ating home.jsx. Ngayon, paano naman natin dito tatawagin yung ating data? So, madali lang din naman siya. Sorry. Akala ko na si PHP ako, JavaScript pala to. Yan. I-destruct natin, or try lang muna natin maglagay ng data para mas makita natin. And then, meron ditong hook na use page, which is pinrovide ng ating inertia. As you can see yan, i-import lang din natin. Then siya ay function. Sama natin si props. And then, try natin i-console. So, log si data. Then, try natin inspect. Okay, sa ating console, may kita nyo meron tayong object dito. Right here, isang doon yung dalawang data. Which is meron tayong auth. And wala pa yung isa nating data. So, try natin save muna yung isa. From controller, save na. So, use home. Try natin baguhin yung isa. Home. And lagay natin yung mismong tool. Okay. So, right here is na render na natin yung data na galing dun sa mismong model natin. Which is itong data na to. Na nakikita natin sa ating console. Right here is ito yung data ng mismong table natin. Ngayon is wala na tayo bang gagawin dyan is ilalagay na lang natin sa ating table. So, napaka-basic lang naman nun. So, balik natin sa ating page. Kumbaga, andito na yung data natin. Imamap lang natin siya doon sa ating table. So, instead na itong mga static data na to, tanggalin lang natin yan. And then, magtala lang tayo ng isa. And then, map natin yung to-dos. That map. And, lagay tayo item. Lagay natin siyang row para mas maganda. Row. And, pasok natin sa loob. And then, dito is yung ating row.id. And, row.name. For
now, sige, okay lang muna. Pagkali natin, dalawa lang. Ayun siya kayo status. Okay. Dito, ispalta lang natin siya ng status na header. So, name, ID, natin siyang asterisk right here. Kaya tingnan ang itsura niya. Okay. So, yan, nakita natin, successful nating na-render yung ating data from our database papunta doon sa ating page. So, dito sa ating ginawang tutorial ngayon is naging successful tayo sa paggamit ng ating model, pag-create ng model, at pag-create din ng table gamit yung ating migration file. Yan. Napaka-basic lang ng ating syntax, dalawang line lang. And yung sa migration naman natin is right after natin mag-create ng migration file is nag-declare lang din tayo ng column natin. Next nating tutorial is about naman sa mga CRUD operation or sa ating database operations. Kung baga doon na tayo mag-create ng data, retrieve, yung retrieve is nagawa naman natin. So, and then syempre mas complex na operation like yung may specific ID, may specific name value or search value, and then yung update, and then yung delete operation. So, kita-kits na lang ulit tayo sa ating next topic.